Ito pala yung mga gagamitin ko sa gagawin natin ribbon na flower bouquet. Wala akong mahanap nung ginagamit talaga na stick, so bumili na lang ako ng barbecue stick. Tsaka bumili na rin ako ng green na tape. Maganda rin gamitin itong barbecue stick kasi makapal siya at matibay kumpara sa binibili na manipis lang. Dali siyang mapupul. At matatakpan na rin yan sa loob kapag binalot na natin yung bouquet. Akala ko marami akong magagamit na sticks dyan. Pero konti lang yung nagawa kong roses. Sa wakas, marami ko na rin na-coveran na barbecue sticks. Pwede na siguro to. Dito naman, sinusukat ko yung ribbon para pantay yung sukat lahat na gagawing petals ng roses. Sinubukan ko ng idikit ito gamit yung glue gun. Dapat lighter yung gagamitin dito or kandila. Kaso glue gun yung una kong ginawa kasi wala akong lighter. Okay rin naman gamitin yung glue gun kaso mapapatagal lang sa oras ng paggawa at saka lagi ako napapasok kapag glue gun kasi kailangan mong pagdikitin yung ribbon dyan. So tinry ko pa rin gumawa ng konti gamit ang glue gun. Sinubukan ko rin gumamit ng lighter kaso ang hirap hawakan at hindi rin siya daan dumidikit. At sinubukan ko na yung kandila. Yun nga, mas napabilis yung trabaho ko. At mas dumidikit yung ribbon. Pero grabe, ang hirap pala nito. Akala ko ang dali-dali yung trabaho lang ito. Ilang oras na ako dito pero yan pa lang ang natapos ko. Tapos ko na gawin yung petal, so ang ginawa ko dito, pinagdikit-dikit ko na lang siya at nilagay sa stick. Pinaikot ko na lang din para magmukha siyang roses. Ganito na ang kinalabasan niya. O, diba? Ang ganda. Sinadya ko talagang palakihin yung roses at demand ng petals para mabuka siya. Maganda kasi kapag malaki yung roses. Blue yung napili kong color kasi pares kami ng favorite color. Color blue. Ang ganda talaga sa mata ng kulay na to. Yan, binibilang ko na kung ilan yung nagawa ko. Akala ko kaya ko pang gumawa ng 2 dosena. Pero 10 pieces lang na roses ang nagawa ko. Pero okay naman kung 10 pieces lang kasi mabuka naman yung roses na ginawa ko. First time ko pala gumawa ng ganitong klaseng bouquet.
Bale, gumagawa na ako ng bouquet dati kaso real roses talaga siya at yung real flowers. Gumagawa rin ako ng chocolate bouquet, money bouquet. Kaso nung high school ko pa yun. Ngayong college na kasi busy na ako, kaya hindi ko na maharap gawin ulit yung ganun. Bale, itong ribbon bouquet, nakikita ko lang siya sa newsfeed ko noon sa Facebook, TikTok, or YouTube. Curious ako nung una kung paano siya gawin. Buti na lang, meron akong napanood sa YouTube kung paano gawin yung ganitong ribbon bouquet. So yun, first time ko rin magbigay ng bouquet sa lalaki. Ibibigay ko to sa boyfriend ko. Siyempre, para maiba naman, hindi yung ako laging tumatanggap ng bouquet galing sa kanya. Monthly kasi, binibigyan niya ako ng roses, ng bouquets, kung ano yung mga binibigay niya sa akin na regalo. Para maiba naman, ako yung magbibigay sa kanya ng bouquet. So, first time kong gumawa ng ganitong bouquet. First time ko rin magbigay ng bouquet sa isang lalaki. May naalala ko, nagkwento sa akin noon, hindi naman daw masama magbigay ng roses or bouquet sa isang lalaki. Kasi isang beses lang daw mabibigyan ng roses ang lalaki sa buong buhay niya. Tinanong ko yung taong nagkwento doon, bakit isang beses lang kako? At ang sabi niya, syempre pag mamamatay na yung lalaki, doon lang mabibigyan ng bulaklak. So napaisip ako, oo nga no. Malapit ko na matapos yung bouquet. Medyo nahirapan lang ako dito sa babang part. Ginupit ko na lang yung sa gitna para ipapasok ko na lang siya at madaling matakpan yung sticks sa baba. Hindi niya pala alam na gumagawa ko ng bouquet niyang oras na yan. Balak ko kasi i-surprise siya. Sana magustuhan niya tong surprise akong ito. At yun na nga, tapos na ang ating satin ribbon roses bouquet. Pwede ko mag-design. LDR kasi kami, kaya pinuntahan ko na lang siya that time kasi free time ko rin naman. At panagbenga festival rin sa Baguio. May surprise rin pala siya sa akin. Hindi niya talaga ako pinakalimutan bigyan ng kung ano-ano tuwing magkikita kami. Lagi niya akong pinapasaya. Okay, syempre may bibigay. Ano ba? Wait lang, sa likod ka muna. Basta sa gitna tayo. Wait lang, dito tayo. Dito tayo. Honey, sa likod ka muna. Sa likod ka muna. Thank you for watching. Bye!